Ilang mga senador ang naiugnay sa kontrobersya kaugnay ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, leak na may kinalaman sa umano'y korupsyon at paglabas ng sensitibong impormasyon. Ayon sa mga ulat, may mga opisyal ng PDEA na di umano'y nakikipagsabwatan sa ilang mga politiko, kabilang na ang ilang senador, upang maprotektahan ang mga personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Ang mga impormasyon mula sa loob ng ahensya ay di umano'y inilalabas upang mabigyan ng babala ang mga drug syndicates at maprotektahan ang mga sangkot sa operasyon. Ang mga investigasyon tungkol sa isyong ito ay patuloy na isinasagawa upang matukoy kung sino ang mga senador o opisyal na kasangkot at kung gaano kalalim ang kanilang kaugnayan sa iligal na gawain. Nananawagan naman ang publiko at iba't ibang grupo para sa isang malalimang investigasyon upang mapanagot ang mga may sala, lalo na direktang nakaapekto ito sa kampanya laban sa illegal na droga sa bansa. Magandang araw mga palangga. Kumusta kayong lahat? At eto na naman tayo, boboljak na naman ang inyong palangga. Siyempre, batiin natin si Charity. Ayan, si Charity Elvinia. Alright. At siyempre, ang mga hindi pa naka-order ng book ni Attorney Vic Rodriguez, mga nasa Amerika, nandiyan dyan po ang ating email. And also, mga taga-Japan, ayan po ang email para umorder ng Kingmaker book ni Attorney Vic Rodriguez, Kingmaker Tokyo Japan at gmail.com. At syempre, ito naman ang email ng Canada, Kingmaker Vancouver at proton.me. At si Europe naman, Kingmaker at proton.me, Kingmaker Europe at proton.me. Okay daw. Ayan ang ating mga email na bonggang-bongga. At sa aking mga palangga na patuloy na nagpapadala ng pera para sa kaban ng bayan na ninanakaw na ng mga walang hiya, nandito ang ating SendWave app. Mabilis, ligtas, magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ka ng $20 extra credit kung ikaw ay nasa, again, America, Europe, UK, and Canada. How are you doing? So, abalang-abala ang mga buwaka ng Genimes sa kanilang pagpa-file ng mga kanilang kandidatura, okay, which is natapos kahapon. And sabi ko nga sa inyo, absent si Zorro. Ayan, si Zay nandiyan dyan. Dapat talagang inaatupag ang kung paano patalsikin o paano pagbayarin si Bangag Jr. sa kanyang mga kasalanan at ang kanyang buong pamilya na patuloy na lumulustay ng pera ninyo. So ngayong araw, actually last week may nag-message sa atin patungkol sa di umano na nagkaroon ng 900 million na bayaran sa mga tiwaling senador diyan sa Senado, of course. Patungkol diyan sa PIDEA leaks. Okay, babalikan lang natin mga palangga ang PIDEA leaks issue na kung saan pinag-usapan ng buong mundo, ng buong bayan, ng lahat na may Pilipino. Pero the problem is ay bigla na lang pinatigil. So ngayong araw, sasabihin natin sa inyo kung bakit pinatigil ayon sa ating puting ahas. So imagine niyo mga palangga, balikan natin yung mga kaganapan. Remember nung May, 'di ba? May at kung saan ay si Agent Morales na talagang ang tapang hanggang ngayon matapang pa rin naman siya na nagsiwalat dito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas at ni James Kumar doon sa issue nga ng pagpapatigil sa kanya na wag nang salita sa Senado dahil magsabi lang siya kung magkano o kung ano ang gusto niyang hingiin ay ibibigay sa kanya according to Picoy. At kung natatandaan ninyo yung video na inilabas from the CCTV sa bahay ni Agent Morales, yun po ay
pag-uusap ni Eric Santiago at ni Picoy, 'di ba? Kung saan na kinukumbinsi nga si Agent Morales na wag nang tumuloy dito sa PIDEA leaks dahil ang utos ayon sa video na 'yon ay pwede nga siyang ipagurgur, pwedeng masagasaan, pwedeng mamatay sa sakit, 'di ba? 'Yun dinig na dinig ninyo. So, kaya nga na tayo nagde-demand noon kay Senator Bato, 'di ba? Ang daming mga eksenang naganap, nagsalita pa si Senator Bato, ito na si Marlica, ganyan ganyan, may post na da. Then may marami mga pinatawag dahil sangkot naman based dun sa pre-op and authority to op, sangkot si Maricel Soriano na binaby pa nila Robin Padilla at talagang binaby ng mga senador at talagang hindi na patawag dun si Bangag at talagang pinagtatakpan. And also itong si James Kumar na nasangkot doon na yun nga nakasama dun sa video na yun mga kababayan ay nagpa-ospital, 'di ba? Tapos maraming fact check, okay? Maraming nag-fact check doon sa ano na 'yon, sa video na 'yon na wala siya. Ayon sa mga fact checkers na mga magagaling, hindi yung mga bayarang mga fact checkers sa media, ay wala sa ospital si James Kumar nung mga pinakita niyang picture. Kasi 'di ba, ang sabi ni Bato, inimbita dadan, kay dadan, kaso lang nasa Makati Medical Center daw. Excuse me, according sa lawyer niya. At syempre ang mga tao, mga palangga, excuse me, yung clamor ng tao, ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas para makapagbigay linaw dahil nga siya ang mga binabanggit doon, si Lam ang sabi at si James Kumar ang binabanggit ni alias ni Picoy doon sa conversation na yon na captured ng CCTV. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, para may sumabit na pulburon. Para may sumabit na pulburon. So, ngayong last week, actually, mga palangga, meron na nagbigay sa atin ng information patungkol dito sa nangyaring, bakit, di ba? Bakit hindi na natuloy na ipinatawag ni, not only Senator Bato, in fairness sa kanya, tignan natin. Alright? Okay, tignan natin dito ang sa Committee on wait. 'Di ba? Okay, sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So ang daming ang daming mga palangga, right, na kayo na nag-aantay na ipatawag ba ganito ganyan hanggang sa nakalimutan na lang nag-session break na sila, 'di ba? Nag-adjourn na mga jutang ginimes hanggang ngayon wala. Kaya yun ang kina-question natin kay Senator Bato. Last week at ngayong araw, bago tayo mag-vlog, okay, may mga information tayong natanggap. Hi palangga, Sandra, you're here. Solid Marlica. Nako, Sarah, how are you? Okay. Habang na maisog Canada, alright? Mag-comment na lang kayo dyan kung kumusta na ba. Okay. Ngayon, napag-alaman natin, although ang dalawang impormasyon, yung iba may mga isang impormasyon siya pero more on nagja-jibe yung information na natanggap natin. So ayon sa ating source, binayaran ang mga tiwaling senador, I don't know kung sino sa kanila doon, tiwaling senador para talagang wag nang ituloy ang PIDEA leaks hearing kasi nga naman, ayaw ngang ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas. Ay, galing naman kay Bato yan. At napag-alaman ng ating source, mga kababayan, na 900 million di umano ang ibinahagi sa mga tiwaling senador. 900 million para hindi ituloy ang hearing at wag ipatawag sila James Kumar at itong si Lisa Tanas at iba pang involved. Remember, kinontempt dyan si Agent Morales sa issue na yan. Ngayon, tignan natin. Okay? Sino kaya ang nakatanggap na mga senador? Kasi mga kababayan, ang sabi ng ating source, ayon sa ating source, Miss Maharlika,
Okay? Ang isang source natin nasa government din siya, pero yung source natin last week, again, nasa Senado. Okay? Kina-qualify natin kung ito ba ay nagsasabi sila ng totoo or what. Kaso, last week pa ito. So, although hindi ito random na puting ahas, alam niyo naman, bawat araw-araw may mga ipinapanganak na puting ahas, I just ignored it. Kasi baka mamaya patibong or something. You don't know, di ba? Ngayon, ngayong araw may nagsabi na the same content ng kanilang ng impormasyon na kaya daw hindi natuloy hindi na itinuloy itong PIDEA leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Ngayon ang question, merong 11 members and chairperson and vice chairperson dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So kung titignan natin yung report sa atin ng puting ahas na di umano ay nagbayad ng 900 million pesos sa mga tiwaling senador, hindi naman na sinabing lahat ay binayaran. Basta sinabi niya, may mga binayaran. So chairperson, number 1, si De La Rosa, si Bato de la Rosa. Okay? Vice chairperson, si Senator Bongo. Okay? Deputy Majority Leaders, si Jinggoy Estrada. Nakita niyo naman kung paano umepal. At another Deputy Majority Leaders are si Mark Villar. Then ang mga members, eto sila. Sino-sino ang mga members nitong Committee on Public Order and Dangerous Drug? Si Binay, si Nancy Binay, which is natakbo na naman ngayon. Si Loren Ligarda, si Amy Marcos, si Robin Hood Padilla, si Grace Po, si Cynthia Villar, at saka si Ontiveros. And the ex-officio members ay sina Francis Tolentino, at saka si Pimentel. Ngayon mga kababayan, actually hindi lang dapat, kasi dahil chairperson, si Senator De La Rosa, siya talaga ang napagbunto na naggalit ng taong bayan. Dahil committee niya to eh. Pero ang problem, ngayon sa nakuha nating information, kaya sabi ko, wag niyong iboto yung mga lumang mga pangalan na wala namang nagawa. Kasi ang mga pangako nila, ano ba pangako ni sino ba mga tatakbo dito? Si Bato, si Nancy Binay, si Amy Marcos, sino pa ang mga tatakbo dito sa members na to? Sino ba mga electionist? Ngayon, ang question, kung may binayarang 900 million, sabi ni 100 million daw isa, kung may ibinigay, kung totoo ang information na ito na nakuha natin from 2 personalities, sino-sino sa mga nabanggit ang tumanggap ng 900 million? Tigma magkano sila? Alam mo, pwede kaya nga, anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas na para imbestigahan dito? Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. So may nagbigay ng 900 million. Galing ba sa Office of the President ni Bangag? At hindi imposibleng manggaling yan. Mga putang inang yan, mga kawatan. Okay? O ngayon, by the way, maisingit lang natin. Absueldo ang pangawat nila sa Sandigan Bayan, yung 200-something million. Na absueldo na naman ang mga putang inang mga Marcos. Dahil takot silang lahat. Imagine nyo, talagang ngayon ang mga kasalanan nila, absuelto sila para bang binubura nila ang kanilang pangawat, pagnakaw, lahat. Pinapalaya ang mga sangkot sa droga katulad ni De Lima, ni Kerwin Espinosa at ngayon tumatakbo pa. So baliktad na ang mundo ninyo dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga lumalaban para sa taong bayan, yan ang ginigipit katulad ni Agent Morales na kinasuhan yan dahil sa kanyang paglingkod o paggampanan bigay ng kanyang trabaho o pagsunod sa kanyang trabaho. Ngayon mga kababayan, so sino sa tingin ninyo
ang pwedeng nabayaran dito. Out of that 900 million, according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito, ang tumanggap ng pera? Natatandaan ninyo, sinabi din ni Senator Bato na kilala niya si James Kumar. Sino ang may picture kay James Kumar na pinagbubura na ngayon? Si Chis Escudero may picture. Si Bong Revilla may picture. At nakakalimutan nyo ba na nagbigay ng 20 million pesos si Kumar sa kampanya ni Bangag? Okay? So ngayon, sino? Kasi yung isang informant natin, binanggit niya, meron siyang 2 taong binanggit, okay? Na kung sino ang nag-finance. Pero dito sa isang informer natin, talagang sinusure niya na ito yung nagbigay. Ngayon sabi ko sa kanya, kung may mabibigay ba siya na proof na nagkabigayan ng 900 million, okay, wala, sabi niya, ito to follow. Kaya nga, hanggat ngayon, kaya sabi ko, I have to speak up, I have to tell you, para sana kung may matino sa ombudsman, may matino sa ating gobyerno, i-lifestyle check lahat ang mga buwaka ng inang ito na mga senador. Kasi isa sa kanila, 2 sa kanila, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, o lahat sila ay tumanggap ng 900 million para itigil ang PIDEA leaks. Kasi naputol Naputol ang, kaya magtataka ka, di ba? Ano ang sabi at saka hindi nila ni-release kung ano yung conclusion nila. Remember, may mga press con si Jinggoy Estrada dyan, tapos sila Senator Bato, di ba, ilalabas daw nila yung conclusion. Yung media, wala, dead lahat. Sinopress lahat. Ang media, wala ng follow-up. Kung ano nangyari, bakit hindi pinatawag si Kumar? Bakit hindi, di ba? Kung samantalang si Harry Roque, kino-contempt nila sa Senado, sa Kongreso, okay, na ang involvement ni Harry Roque, ni Spokes Roque, ay hindi mapatunay-patunayan dyan sa Huwad Committee at dyan sa Senado na siya ay sangkot sa Pogo. Pero etong si James Kumar at saka si Lisa Tanas, hindi na, walang kahirap-hirap, totally pinutol na nila yung hearing. Wala na. Kaya ngayon ang panawagan natin dito sa, para tayong nananawagan sa hangin. Pero you have to know people. Kasi kaya ka nga may gobyerno, kaya ka nga may ahensya ng gobyerno dahil sila ang kakampi ng taong bayan. Kung may ganitong klaseng ang tawag dito, information, dapat ito ay siniseryoso ng ombudsman. At dapat siniseryoso din ito ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Pag may mga ganito, kung sila ay yung mga pangako nilang ngayon, yung mga re-electionist, gusto kong tumakbo muli para ibigay ang pangangailangan ng taong bayan, iimbestigahan yung mga ganito chuchu-chuchu, ang mga kawatan. Nandyan na po sila ngayon sa opisina nila. Nandyan na sila mismo sa Senado. Bakit? Kailangan pa nilang mag-re-electionist tapos sasabihin nila the same old fucking story na sila ay maglilingkod at imbestigahan nila ang mga bagay-bagay o mga pagnanakaw ng mga politiko o yung mga sangkot na mga tao na nakadikit sa politiko. Sino-sino ito? Ito na mga senador, 17 members sa Committee on Accountability and Public Officers and Investigation. Ano daw ba ang trabaho ng mga ito? Ang sabi dito, ano ang jurisdiction nila? All matters relating to, including investigation of malfeasance and misfeasance and nonfeasance in office by officers and employees of the government. Its branches, agencies, subdivisions, and instrumentalities, implementation of the provision of the Constitution in nepotism and investigation of any matter of public interest on its own initiative or brought to its attention by any member.
So ang kanilang layunin ay imbestigahan ang mga bagay-bagay sa Pilipinas kung ito ay, sabi dito, it's matter of public interest. Ang tanong ko sa inyo, ang pagpapagurgur ba ni Lisa Tanas sa pakipagsabuatan ayon sa video, okay? Doon sa video na napakausap ninyo, hindi ba public interest yan? Hindi ba public interest yan? Bakit ayaw pag-usapan? Sino-sino? Tignan natin, sino-sino ang mga senador na nandoon. Kaya sabi ko sa inyo, walang kwenta. Kaya dapat abolish itong putang ng senador, ang mga senador at kongresista. Number 1, sino ang nandyan? Cayetano, chairman siya dyan. Vice chairperson, Cayetano, si Alan Peter. Pia Cayetano is the chairperson. De La Rosa pa rin. Oh, sa Committee on Accountability, si Senator Bongo pa rin. Andun pa rin ito naman, Ejercito, si JV Ejercito, andun pa rin si Mark Villar. Oh, andito si Gatchalian, andito si Lapid, andun pa rin si Legarda, andyan pa rin si Amy Marcos, andyan pa rin si Robin Padilla, andyan si Grace po, andyan si Ramon Revilla, si Tulfo, si Zubiri. Nakita ninyo? So bakit ang mga gustong i-contempt ng mga siraulo, mga jutang ginimis na mga nasa WAD committee at dito sa Senado na gustong idamay si Harry Roque at iba pa, okay? At iko-contempt kapag hindi dumating sa hearing. Pero si Lisa Tanas at si James Kumar walang kahirap-hirap kasi putol kaagad, kinancel kaagad etong hearing na ito. So ang question, sino sa kanila ang tumanggap ng sino-sino o magkano ang kanilang tinanggap out of that 900 million? Okay? A question, bakit nag-deactivate si Kumar? Kung siya ay, talagang malinis at hindi siya dapat pinagdududahan ng tao, kung ako, di ba? Kung ano man yung meron ako na pinaghirapan ko, hindi naman isa-show off. Bakit ka mahiya? Bakit mo ikakahiya yung travel mo? Ikahiya mo yung mga bagay mo, yung alindog mo. Di ba? Kung ano mang meron ka, kung ito ay galing sa pinagpaguran mo. Pero bakit siya ay biglang nag-deactivate? Bakit ito mga pictures ng kasama ng mga senador ay ni isa ayaw magsalita? Pinuto lahat. Okay? Tignan natin to. Ngayon, mga kababayan, grabe ang kaya nga sabi ko sa iyo, yung sa inyo yung ano na yan, yung inyong yung sa election ngayon, nakakaloka yan. Kaya dapat nga sabi ko in a month or maybe sooner. Okay? Dahil lang. Okay? Kaya nga itong 'di ba, kasama din na pag-usapan natin dito, itong si Boy Evangelista. Okay na ayon sa ating source ay parang tatay-tatayan daw yan ni James Kumar. Kung tatay-tatayan niya yan at si Boy Evangelista ng presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Okay? Kaya ba no wonder tahimik siya? 'Di ba? Oh. Bakit tahimik? Kasi napag-alaman natin na itong si Boy Evangelista ay tatay-tatayan daw ni James Kumar. At kasama, actually, mayroon ako nakita na Facebook post na nakatag si Boy Evangelista ng VACC at James Kumar, pero hindi naka-blue, kumbaga hindi active yung pangalan, nasulat lang. Pero tinitingnan ko, naghanap ako ng picture, wala si Kumar, si Boy Evangelista lang. So I'm just analyzing na doon sa event na yon, may mga politiko at doon si Boy Evangelista, baka hindi lang nagpa-picture si Kumar. The fact na mahilig siyang magpa-picture. Bakit siya nahiya na ngayon? Bakit siya nagtatago ngayon sa kanyang mga picture taking? Hindi ba dapat mag-show off ka? At napag-alaman ko sa ating impormasyon ay fabulous ang kanyang birthday bash dyan sa Okada at kasama ang mga senador. At ang mga senador na yon, mga palangga, yung mga nasa committee ni Senator Bato. Kaya nga, bakit hindi maipagmalaki ng mga senador na yan? Bakit,
Actually, nangingi tayo ng picture. Okay? That's sa ating informante. Although sinabi lang niya sa akin na actually nag-birthday po yung anak nito ni James Kumar sa Okada, bonggang-bongga, fabulous, nandoon ang mga senador. Wala tayong makuha. Sinasubukan kong maghanap ng picture. Nananawagan ako sa may nakakakilala o even yung mga nagtrabaho doon sa Okada or nakita ninyo na nagsipasok ito daw, September. I don't know kung anong date. Basta, nag-birthday daw itong kanyang anak na bonggang-bongga. Wala namang masama kung mag-birthday sila ng bonggang-bongga. Pero ang question, bakit hindi natin makita yung pictures nila ng mga senador na nandoon? Kasi yun ang sinasabi sa atin na informante. Dalawang informante. It's the same thing ba na ginawa ng Bangag Jr. nung siya ay nag-birthday at in-advise nila yung kanilang mga bisita na ang kanilang mga cellphone ay iiwan sa kotse at never ever na mag-post ng mga pictures or videos kasi meron silang official photographer. Sa panahon ngayon, digital age, lahat may telepono, lahat excited na i-post ang mga pictures. Ako, kayo, like ako, I traveled a lot. Okay? I cruise a lot kasi mura lang naman yan dito. You know, if you're a dollar earner, medyo mura lang yan kapag base ka ng Amerika. Of course, kung galing ka ng Pilipinas, medyo expensive yan. Dapat bang itago yan? Kailangan ipakita natin sa inyo na, hey, you know, this is what I'm doing. This is my hobby. Diba? Ito yung ginagawa ko. Bakit ako mahihiya? Okay? Bakit ka mahiya na itago yung mga milestone ng buhay mo kung ito ay galing sa malinis? Kaya the question dito, I hope na may mag-send sa atin, bakit yung mga pictures itinatago, nagdi-deactivate sila, ayaw ipakita, o sekreto lang? Katulad ng Duran-Duran na isinekreto nga ng buwaka ng inang bangag na ito na gumasos dyan more or less $1.5 million. See? $1.5 million, it's like almost, lamang lang ng konti, 900 million, itong, hindi pala, 900 million pala ito. So lamang, of course, itong 900 million na binayad dito sa mga tiwaling senador. Nakita niyo mga palangga? Kaya nga sabi ko sa inyo, masyado kayong gusto kasing iwala ng bangag na gobyernong ito ang issue, ang tunay na issue ng pagiging addictus benedictus nila. Ito na lang Di ba katuwang sila, mga non-profit organization sila, na yun dapat ay nilalapitan. Yung mga human rights advocates sa atin, dyan sa Pilipinas. Di ba? Ang paggurgur kay Morales, ang posibleng paggurgur kay Agent Morales na pwedeng masagasaan, na pwedeng magkasakit, lasunin or something, yan ay against humanity. Pero wala ni isang nagsalita. Now, ngayon may lumabas na information na may nagbayad sa mga tiwaling senador sa dami, hindi lang ma-pinpoint nitong ating ng ating mga ng ating informante, pero meron daw 900 million. Kaya nga ang panawagan natin, bakit ni isang ahensya ng gobyerno walang kumikilos? Alam nyo na ang sagot. Hawak lahat ng bangag na addictus, authenticated addictus na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Recently, may nag-send sa akin na pinabongga nila ang bahay Pangulo o bahay ng Pangulo dyan sa Malacanang. Pinabongga ni Lisa Tanas na para daw pagpasok ni Bangag doon sa bahay Pangulo, parang mala resort ang design. Wala naman tayong problema doon kung itataas natin, pagandahin natin ang mga gusali o mga pasilidad ng gobyerno natin. Kumbaga, state of the art. Sino bang ayaw niyan? Pero the problem is, kasi ang intensyon ng putang inang yan, aariin na naman ang Malacanang kung hahayaan ninyong matapos ni Bangag ang kanyang panunungkulan. Kaya sabi ko sa inyo, aariin o inaari na nila ang Malacanang. Lahat nandoon, nagpa-party, nagjujugjugan, nag-addictus, doon sila, samantalang kayo, hirap na hirap. Meron pa doon, inelevate daw
inelevate nila yung grounds para daw hindi bahain, okay lang yan para mapangalagaan. Pero kayo ba, inelevate ba ni Bangag Jr. ang buhay ninyo para hindi kayo bahain? Yung 5,500 flood control, ninakaw ng mga putang inang yan. Din ngayon, abala kayo, suportahan si ganito, si ganon, si ganon. Di ba? Abala na naman kayo sa pambubudol. Ang pwede niyong gawin, mga kababayan, talagang lumabas sa kalsada and mag-speak up sa lahat ng kababuyan ni Lisa, ni Bangag, at ng kanyang mga alipores at ng mga senador na tumanggap ng total of 900 million sa bribe pa lang, sa suhol pa lang. Wala pa po yan yung mga projects nila, yung mga ghost projects at yung PDAF nila. Wala pa yan. So kaluluoy talaga kayo dyan, mga palangga. Kawawa talaga kayo. Tapos ang sasabihin nila? Ang sasabihin nila, they're there, tatakbo sila kasi what? Tatakbo sila para sa inyo daw, para sa taong bayan. Paano yan, mga kababayan? Ni isa sa kanila ay walang gusto ni Ombudsman. Okay? Wala na. DND, DILG, PNP, AFP, lahat. Nakita ninyo kung paano gipitin ang KOJC. Diba? So nakita ninyo, lahat hawak na. Kaya kayo, takot na lang kayo forever sa buhay ninyo. At wala nang pag-asa, malubog kayo sa inyong kahirapan. At ang lagi na lang kumakain ng masarap, umiinom ng mamahaling wine, ay ang Bartek, si Lisa Tanas at lahat. Si Kimbo na lang, ang mag-outfit ng mag-outfit. Si Nograles, si Migaon, yun na ang mag-outfit ng mag-outfit. At lahat ng mga kawatan na politiko, Congress, Senate. Diyan sa BOC, recently, meron silang inilabas na balita na 2 milyon na sariwang sibuyas na galing sa China. Kinuha, kinumpis ka ng BOC. So, ito yung mga kunwari lamang na may nakumpiska sila. Pero yung mga multi-billion na agri-smuggling, yung mga lahat ng klase ng smuggling, multi-billion, hindi nila binabalita. Nagsettle sila sa 2 million. Barya lang yun, mga palangga. Diba? Sinasabi nila talagang chinecheck namin, pinapaigi namin na ganito, na masukol na itong mga smuggler na ito. Pero si Michael Ma ay inappoint pa na special envoy to China. At again, i-connect natin. Okay? Imagine, ang nakarating sa atin na impormasyon, binayaran ang mga tiwaling senador na 900 million para pigilin ang investigasyon diyan sa PIDEA leaks na yan. Ang question, magkano ang binayad ni Bangag? Okay? Ni kay Subiri at kay Tambaluslos. Diba? Kung ganyan ang ating babasihan na nagbayad para hindi maipatawag si Kumar at si Lisa Tanas ng 900 million sa mga tawaling senador, magkano ang binayad kaya doon sa, kung may kasi ito yung pattern magkano ang binayad para wag ituloy ang hearing sa Committee on Ways and Means na kinasasangkutan ni Michael Ma, naka-business partner niyang mafia na si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Diba? Magkano ang binayad kung yun ang pagbabasihan natin? Kaya, January 29 o January of 2023, yun ang isa sa unang mga pinasabog natin dito para malaman ninyo na wala na po kayong patutunguhan sa Pilipinas unless na meron kang negosyo or may negosyante ka na kasabwat mo ang gobyerno. Negosyante ka na may kakilalang congressman, senador, na hindi ka magbabayad ng tamang taxes. Ang taxes mo ay ibabayad mo na lang sa mga kaibigan mong kongresista. Kung 10 million ang taxes mo, which is yan ang nangyayari, o pare, baka naman pwede mong ilakad dyan, paring congressman o paring senador o paring Bangag. 'Di ba? Ibigay ko na lang kay Lisa yung 5 million. Okay, para makatipid ako ng 5 million. Uubusin talaga nila ang pera ninyo. Kaya nga, habang pinapaganda nila itong palasyo para dyan sila makipagbartikan, makipagbangagan, ay tinatrabaho nila si Sara Duterte. Si Inday Sara at kasabwat itong mga
makakaliwang grupo katulad diyan sa ACT teachers, 'di ba? Ang convicted, okay, na si Franz Castro, yaan ay ututang dila na o magkakasundo na mga hinayupak para tirahin si Sara Duterte para mapatalsik. Kaya pag napatalsik na naman si Inday Sara, maisa sa katuparan na nilang lahat ang plano ni Lisa Tanas na 2028 si Tambaloslos ang maging presidente, okay? And 2034 ay si Sandro Polboronic. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, papayagan mo nyo ba na itong mga makakaliwang grupo ay kayo mga Duterte supporters, okay? Kayo yung mga diehard and pro people. Papayagan nyo ba itong ginagawa ng mga hinayupak na to? Recently, diyan sa budget deliberation, tinanong, okay, ang DICT, sino ang inupo ni Bangag dyan? Si Ivan Uy, na pinangalanan ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong, na isa sa kasabwat ni Lisa Tanas na nakipag-sabuatan sa Smartmatic para dayain ang halalan. Mayroong affidavit sworn statement si Attorney Glenn Chong tungkol dyan na si Ivan Uy, si Lisa Tanas, yung yumao na si Hubert Guevara, yumao na yon, so hayaan mo na lang siya. Diba? Itong buhay pa, si Ivan Uy, nakasabwat ni Lisa Tanas. And now, doon sa budget deliberation, mga kapapalangga, kinwestiyon doon. Kinwestiyon kung bakit yung pangako ng DICT o ng bangag na gobyerno ay magkaroon, yung pangako nila na maglalagay sila ng libreng wifi na total of 125,000, sa 125,000 public schools para ma-reach ng mga bata ang mga impormasyon kapag nagre-research sila, dahil digital age tayo ngayon. 2 years na, may gitnang 2 years si Bangag. At na-accomplish lang nila, mga kababayan, is more than 6,000. Tapos ang sinasabi doon ay kulang sila sa budget. Kailangan daw nila ng 58 billion para maisakatuparan. Kayang-kayang ibigay yan. I don't know. Hindi ako nag-compute kung yan ba ang 58 billion is really magmamatch doon sa 125,000 public schools or baka pwedeng 1 billion lang. Tapos ang 57 billion pwede nilang nakawin. Or kung yan ang 58 billion ang kailangan para mag-install ng mga wifi sa 125,000 public schools. Kayang-kaya yan. Kasi kaya nga nilang mag-budget ng 1.4 billion, okay, 1.4 billion a day sa kanilang ghost project sa flood control. See? So ngayon, mga palangga, ayan. Yan ang nakakalungkot. Well, sabi ko nga, everyday. Lahat ay takot. Sabi ni Vicky Biala. Lahat ay takot. At this time, naghihintay ang taong bayan ng mamumuno sa kanila dahil alam ng mga tao na walang patutunguhan, ang taong bayan lang ang kikilos. Nakakapanlumo na talagang nangyayari sa bansa. Kaya nga well, you'll never know. Baka bigla na lang may lumabas at dumami ang tao, you don't know. Kasi kaya nga tignan ninyo, yung mga hearing dyan sa Pogo na yan, okay? Yung mga hearing sa Pogo, si Lisa Tanas. Sino nag-imbestiga dyan? Risa Ontiveros. Okay? Senator Bato. Diba, Huad Committee. Diba, nag-imbestiga kayo? Bakit hindi nyo imbestigahan si Kumar? Hindi natin alam, baka may Pogo operation. Ngayon, Kumar, ang tanong sa'yo, may Pogo operation ka ba? Kasi nagbigay siya ng 20 million kay Lisa Tanas during the campaign. Bakit hindi ito a lifestyle check o iimbestigahan? Saan ito? Ano ang negosyo niya? Bakit lagi niyang kadikit ang mga politiko? Ano ang ibinibigay sa kanya ng politiko? At ayon sa ating source,
kung kasama itong mga politiko na ito during the birthday party, ano ang pinag-usapan nila? Ano ang business nila? Sige nga, ano ang business ni Kumar na binanggit doon sa video na kasabwat ni Lisa na pwedeng magpagurgur kay J.M. Morales? Ano ang negosyo kay Revilla, kay Escudero, kay Bato, kay Marcos Jr. dahil kasama, well, nag-donate. 'Di ba? Kay Revilla at sino-sino pa yung mga nasa picture na 'yon? Kung gagawin lang ng mga senador, which is hindi nila gagawin. Kasi sila nga mismo tumatanggap eh. So definitely, kung meron silang imbestigahan, ay pare, huwag mo na ako imbestigahan. Ito, sungal-ngalan kita ng 900 million. Di ba? Ang question, sabi ni JR Matika, si Bato kumpare niyan si Kumar. Kumpare ba niya? Hindi ko alam yan. Okay, although sinabi niya yan, nakakilala niya. Madam Harlika, sayang at hindi na wakas ang kasamaan nila. Bakit nangyayari ito sa bawat Pilipino? Mahirap masyado, kinakawawa ni Lisa at Bongbong Marcos ang taong bayan na naghihirap ngayon, sabi ni Tess Didoro. Yun na nga. Sabi nga na nag-comment kanina, taong bayan lang ang pwedeng magpatigil. Ngayon, kapag may mga malalaking event dyan sa kalsada, magpartisipar kayo. Kaya nga ngayon, di ba, na-absuelto sila sa Sandigan Bayan, kaya nilang laruin ang batas, kaya nilang hawakan sa liig. Di ba may mga justices, may mga expose tayo, na may mga justices na binabayaran. Di ba? May mga, ang dami nating expose. Wala ka ng tutunguhan. Hindi naman lahat, may mga natitira pang mangilan-ngilan. May mga Supreme Court justices na nababayaran. Saan na kayo pupunta? Lahat sila binabayaran. Lahat ng pagsusuhol galing sa pera ng bayan, ginagawa ng mga bangag. Okay? Bakit nag-joba yung face na ko ngayon dyan? Anyway, mga palangga, nilulustay ng mag-asawang bangag ang pera ng bayan, sabi ni Evelyn Maceda. Sabi ni Herbert Conde, si Acosta, aso ni Lisa Tanas. Yung sa PAO. Oo, dati advocate yan eh. Pero ngayon, tiklop na mga kipay nila. Doon mo makikita, bakit sila tumiklop? Sino may picture? Okay? Ay, Ina Tupas. Ano pa? Sabi ni Boyen Valleja, Madam Marca, bakit hindi nag-file si Attorney Glenn ng COC? Hindi siya nag-file kasi unang-una wala siyang trust sa COMELEC. Okay? And still, tuloy-tuloy ang laban ni Attorney Glenn Chong dito sa lingid sa inyong kaalaman, we are doing something big. Okay? And you have to pray so hard na umayon sa taong bayan ang mga ipinaglalaban ni Glenn Chong. Hindi siya tumatakbo ngayon dahil wala siyang tiwala sa COMELEC. You'll never know, in a month, 2 months, 3 months, may mga mangyayari na pabor sa taong bayan. So, for 14 years, yan ang advocacy niya. Clean and honest election. Pero, dahil sa paniniwala niya na dapat ang eleksyon ay malinis, di ba? Kasi ang halalan ay malinis, so ngayon hindi pa niya nakikita yan, mga kababayan. Kaya hindi siya tumakbo. Tignan natin. Okay? Yung yung Committee on Electoral Reforms. 'Di ba? Walang gustong, tignan natin Walang gustong, lahat ng mga politiko, yung mga agri-smuggling, o sino-sino yung mga nandito, Villar, De La Rosa, Marcos, Ejercito, Villar, mag-ina, Binay, magkapatid na Cayetano, Gatchalian, Go, Lapid, Ligarda, Padilla, Revilla, Tulfo, Villanueva, Ontiveros. So, we're talking about agri-smuggling. Yung mga yan, sino ba ang mga pinapanagot ni isa? Imagine mo ni isa sa kanila, dito kayo magtaka. Lahat ng senador, lahat ng kongresista, 300 plus yan, walang maglakas ng loob na ipatawag si Michael Ma. Ang lakas, di ba, ng kanyang backer. Ang lakas kay Lisa Tanas at kay Bangag dahil parang pamilya na nila. Pamilya si Lisa Tanas at si Bangag ng mafia. Kaya nga isinekreto yan sa taong bayan. So lahat dito, kung gagawin lang ng mga senador at kongresista ang kanilang mga trabaho, mga palanga, sukol lahat yan.
Pero hindi nila gagawin yan. Bakit hindi nila gagawin? Kasi nga, karamihan sa kanila, or maybe all of them, ay kasabwat ng mga mafia. Right? Imagine mo yung electoral reforms na yan na pinaglalaban for 14 years ng hybrid election na binabanggit ni Amy Marcos. Na yan din ang gusto ni Lisa Tanas. May message yan sa akin na sana magkaroon tayo ng hybrid election. Ano na lang ang nangyari? Di ba? Mano-manong botohan pa rin at automated ang transmission. Pero ngayon, mga kababayan, anong nangyayari dito? Mano-manong botohan, mano-manong bilangan, automated ang transmission. Minessage ako ni Lisa Tanas, sinabi niya dati sa akin, tignan natin kung dito pa yung... Anyway, nag-message siya sa WhatsApp na sana batas na yung mano-mano ay ang hybrid election. Hanggang ngayon, ano nangyari? Sino ang chairperson dyan? Si Manggagamit, Amy Marcos, si JB Ercito, Mark Villar, Nancy Binay, De La Rosa, Go, Lapid, Ligarda, Padilla, Revilla, Villar, Zubiri, Ontiveros, Ercito, Jinggoy, Tolentino Pimentel. Ano ang isinasalarawan nito? Lahat sila walang pakialam sa inyo. Ni isang senador, ni isang kongresista, meron man lang ba nagpatawag kay Glenn Chong na pasagutin si Glenn Chong kung totoo ba ang kanyang mga pag-akusa kay Lisa Tanas? 'Di ba? May mga katulad ni Garin, may mga nagbatikos kay Glenn Chong nung sinabi niyang laparuhin niya yung kung nasa harapan niya lang si Lisa Tanas, jajampalin niya ng bonggang-bongga, tapos gusto pa nilang ipadisbar si Atty. Glenn Chong o dapat irespeto daw yung babae. Hindi babae si Lisa Tanas. Siya ay demonyo. Hindi po siya tao. Ni isa sa kongresista. Yun na ang gusto-gusto ni Glenn Chong na ipatawag siya para makita sa taong bayan kung anong klase ang ginagawa o ano ang mga ginawa na pandaraya ng bangag na administrasyon. Kaya nga sabi ko, kahit ako, wala akong gana dyan sa Jutang Ginimis na eleksyon na yan. Okay? Tignan, nagkandara pa lahat ng mga inayupak. Diba? Lahat ng mga re-electionist. Kaya nga, sabi ko sa inyo, wala tayong magawa kasi nasa batas yan. Mag-i-election tayo, mag-i-election. Pumili kayo ng bagong pangalan pero walang koneksyon sa mga kawatan. O yung mayroong significance sa buhay nila na nakipaglaban sila sa mga bangag. Huwag sa mga trapo. Huwag sa mga walang paninindigan. My God, mga palangga. No. Yung balikan natin yung kay Inday. Okay? Yung kay Inday na gusto siyang, what? Yan ay tutuluyan nila yan. Sino ang mga tatakbo ngayon? Ang mga dilawan, si Bam Aquino, tatakbo. Ano ang sabi ni Bam Aquino? Reforma. Putang ina. Panahon pa ng pinsan niya, reforma. Hanggang ngayon, reforma pa rin. Binigyan na sila nung panahon. Pati tiyahin niya, nagkandamatay na nga lang sila. Reforma pa rin. Anong reforma? Reforma saan? Reforma sa pagkawat. Kaya ngayon, talagang nagkakasabwatan na ang mga Liberal Party. You know what? Mga kababayan, kawawa kayo kasi abala sila sa halalan. Abala si Bangag. O pumunta siya ng Lao. O, di ba? Dapat, usually, ang ginagawa niyang caretaker si Inday Sara. Pero kasi naman, sa batas, kaya siya may executive secretary, nandiyan dyan ang magte-take care ng bansa. Pero, nakita, no question naman doon, mga palangga. I never ever, Palangga Sandra, never ever na gawing caretaker ni Bangag si Inday Sara. Kasi hindi naman si Bangag ang nagdedesisyon. Si Lisa Tanas. Si Lisa Tanas ang presidente ninyo. Hindi si Bangag. Si Bangag ay sunod-sunuran lamang, subuan lamang niya ng pulburon, pasingutin lang ni Lisa yan, ay titiklop na. At never ever naman yan nagkaroon ng kanyang sariling desisyon sa buhay dahil nakaatang lang ang responsibilidad kay Lisa Tanas. Kaya nga sila ay polboronic. Ang daming mga pangyayari ngayon. May nag-message sa akin, okay, na yung kanyang pamangkin, in-invite na mag-bakasyon. Tingnan natin. Yung mga dinadala sa Thailand, napunta sa Myanmar, pa doon sa crypto, crypto scam na yan, mga kababayan. Alam niyo, nakakaawa. Ito dapat ang
Dali Ito, may nag-message. Okay. Ito dapat ang pinag-abalahan ng mga politiko. Okay? Ano ang sabi niya dito? Yun na biktima ng human trafficking yung kanyang pamangkin. Alright? Dinala sa Thailand, dinala sa Myanmar. Tapos lumapit sila sa embahada ng Myanmar kung saan merong Philippine embassy doon. Okay? Kasi na-scam yung kanyang pamangkin at nakakulong doon somewhere in Myanmar, hindi makatakas, hawak ng mga mafia, hawak ng mga sindikato, humingi sila ng tulong sa embahada. Walang gustong tumulong sa kanila. Kaya lumalapit kay Maharlika. May email siya, actually. Haba-haba. Pero eto yung nangyayari sa inyo. Sa inyo mga OFW, walang gustong tumulong. Na-recruit, ang sabi mamama siya lang, okay, yung kanyang pamangkin, tapos bigla na lang pumasok doon sa isang place na kinulong na sila at pinagtatrabaho sila para mag-scam. Hindi na to bago. Luma na ito. Pero yun nga, nakapag-text pa daw yung kanyang pamangkin na humingi ng tulong at sa embahada, walang tulong. Saan kayo pupulutin, mga palangga? Saan pupulutin ang mga OFW? Recently, may nabitay. Diba? Kung matino ang gobyerno, kung maganda ang relasyon ng Middle East, Saudi, sa atin, baka nagawa ng paraan na iligtas yung buhay ng ating kababayan na hindi natin alam, which is talagang murder, hindi natin alam, baka self-defense lang or whatever, 'di ba? Karamihan kasi sa ating mga kababayan, usually hindi naman lahat, mataas ang porsyento na napipilitan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kasi yung iba nga, katulad ni Sara Balabagan, na ating kaibigan, 'di ba? Naggurgur siya pero to defend herself. So ngayon kayo wala na nangyayari sa inyo. Ang inyong mga anak, OFW, lahat, pag umuwi, pinapahirapan dyan. Alam nyo, wag kayong umasa sa eleksyon. Bakit kayo mag-aantay ng 3 years? Kung gusto niyo ng pagbabago, not 3 years from now. Now! Get out! Di ba? Lumabas kayo sa inyong mga bahay, di ba? At nakisali kayo dahil forever kayong what? Forever po kayong magiging dugyot sa buhay. When I say dugyot sa kahirapan. Pag wala kang pera, papangit ka. Pero si Lisa Tanas, kahit dumami na ang pera, ninakaw sa kaba ng bayan, nget pa rin. Kasi nagpupulburon, ayon na kay Kati B, inalok siya ng, do you want? Nagbabartik. Pag walang pera ang Pilipino, aburido. Kapag aburido ka, wala kang maipakain sa anak mo dahil ninanakaw lahat ng mga jutang ginimis, ano ang pwede mangyari? Maggurgur ka sa sarili mo? Gugurgurin mo o mag-addictus ka? Dahil gusto mo makalimutan ang problema mo. At pag naging addictus ka at high ka, gugurgurin mo ang iyong kapitbahay o iyong pamilya. Sorry. Di ba mga palangga? Ano pa? Pag wala kang pera, mamamatay ka sa gutom. Mabubuang ka, or mangingidnap ka, or magnanakaw ka, manguhold up ka. Ito yung impact na hindi nyo nakikita. You just don't care. Nasabi nyo pare-pareho lang ang mga tao, ay ang mga politiko. Di ba? Kailangan yung lumabas ng bahay ninyo. Kung wag nyo nang antayin yung election na, did I say 3 years? No, next year pala. 3 years from 2028, wag nyo nang antayin na ang 2028. Excuse me. Wag nyo nang antayin. Lumabas na kayo sa inyo, mga tahanan, tapusin nyo na si Bangag. Lagi na lang lumalabas. Lagi na mamasyal. May mga pasikreto. Ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga pamilya, tsok-tsakan there, tsok-tsakan here. Nang bababae, libre. I mean, binibili ang mga babae. Binibigyan ng kondo. Binibigyan ng pera. Lahat yung mga tiwaling politiko, gawain nila yan. Nakikipag-tsok-tsakan, nakikipag-orgy. Lahat ginagamit ang kapangyarihan. So, kaluoy talaga kayo. So, dito sa vlog natin ito, now you know. Kaya bakit hindi natutuloy ang mga hearing na ito? Ubos na ang pondo ng bayan, sabi ni
Elmer Donguines. Yun ang nga lang yan sa hearing dyan. Yan si Alice Goo na dyan, sila Cassandra. Ay, hindi ko sila napafollow. I hope ikaw, Cassandra, nakakatakot din para sa kanya. Ito si Cassandra, bakit hindi siya natatanong? Ikaw, Cassandra Ong. Okay? Alam na alam mo na binigyan nyo ng pera si Lisa Tanas, kayong mga pogo operators. Nung time na kayo ay legal pa. Binigyan nyo ng pera si Bangag at saka si Lisa Tanas. Pinahaba-haba nyo pa yan. Kaya walang kwenta yung hearing dyan kay Alice Guo, dyan kay Cassandra na yan. Alam ni Cassandra, alam ng mga taong yan na ang sangkot sa pogo na yan ay si Lisa Tanas. Tignan mo, bakit hindi pinapatawag si Rainier Chu? Lumabas na ba si Rainier Chu? Wala akong nakita sa balita. Laging kasama ni Bangag, kaibigan ni Bangag, na nasasangkot sa pogo, pinangalanan. Bakit wala siya? Bakit hindi makontempt-contempt yan? Can you tell me, mga kababayan, yung mga nakafollow? Hindi ko na pinapollow kasi distraction yan. Yung Rainier Chu na ipinakita ni Attorney Tupacio, yung picture na magkakasama, ang dami, meron din ako, pinakita ko din sa inyo. Laging kasama si Bangag sa mga travel, hindi nila pinapatawag. Dinidiin si Cassandra Ong at saka si Alice Goo, yung mga dinudukot galing sa preso para diin ang Duterte. Pero ang mga kaibigan ni Bangag, hindi pinapadalo. Absuelto. Tingnan mo si Ontiveros, wala na rin. Nilamo na siya. Yan ang pinakadapat, talagang tama lahat si Ontiveros nung siya ay anti-Marcos. Tama si Ontiveros, pero ngayon, wala na. Wala nang paninindigan. Alam niya na si Bangag at si Lisa ay sangkot sa pogo, pero ayaw nilang pagsalitain dyan. Okay, si Rainier Chu at itong ayaw pa magbigay ng statement ng bonggang-bongga. Ito si Cassandra Ong. Sabi ni Slap Issue, 276 million kasong tagong yaman ng Marcos binasura ng Sandigan Bayan. Yes, I mentioned that nga, mga palangga. Yun na sinasabi ko, lahat ng kaso nila, papawalang sala sila lahat dito sa puder nila hanggang sa matatili sila sa pwesto. Babalik tayo sa mas malagim pa na buhay. Even na sa digital age tayo. Ewan ko, kayong mga palangga dyan sa Pilipinas. My God, lahat ngayon, right on our fingertips. Masyado kayong naduduwag sa mga yan. Only one life to live in this world. You have to get out. Huwag nyo nang antayin ang 2025 election. Get out para wala ng eleksyon sa 2025. Palitan na yan, buwaka ng inang Bangag na yan. Dahil hanggat nandiyan dyan si Bangag, si Lisa, at ang mga alipori sa sila tambaluslos, mamamatay kayong dilat ang mata, gutom, tataas ang krimen, tataas ang mga bilihin, mga services, walang mangyayari sa Pilipinas. I'm telling you, sa lahat ng mga nagpaplanong mag-retire sa Pilipinas, forget about it. Dahil pag kayo ay galing ng ibang bansa, pag napagtripan kayo ni polis, ni kapitan, pwede kayong pagnakawan, holdupin, kidnapin, dahil walang batas, hawak nila. The same thing na nangyari dyan sa Taguig na bar na ang mga may mga bonggang-bonggang mga relo, di ba? May Rolex ka, kung ano man mga branded o mga alahas ka, bigla ka nilang painumin ng pangpaborlog o pangpa-addictus, para mawala ka sa ulirat at nanakawan ka. Saan ka magrereklamo? Sige nga. Sabi mo, ididemanda kita. Do you know kung gaano ka-expensive magdemanda? O ano yung hassle na gagawin sa'yo? Ibabalik ba sa'yo yung relo mo o yung mga alahas mo? Hindi. Kasi kasabwat ng gobyerno ni Bangag yung certain na bar dyan. 2 bars. 2 bars na kasabwat ni Bangag, ni Lisa Tanas at ng pamilya niya ang mga nambibiktima sa mga kabataan, mga nagnanakaw, naghablot ng mga relo, kung ano pa man, di ba? So, pinapatulog kayo. So, wala kayong dahilan para mag-retire sa inyong lupang sinilangan hanggat Bangag ang presidente ninyo.